Nako, laking problema nito mga katropa. Umuusok yung kanyang tambutso, sobrang kapal. Ayan o, nakikita nyo? Meron dalawang klaseng usok ang tambutso mga katropa. Pag kulay itim, ibig sabihin carbon lang siya, kailangan mo lang ipalinis yung fiber nung canister mo. Pero pag ganito kalaking usok o kakapalang usok, kulay puti ang usok niya, ibig sabihin yan, may damage na yung piston mo, piston ring, at valve seal. Ayan yung ating topic ngayon. Tuturuan ko na rin kayo kung paano tanggalin tong head ng XRM 110 or Wave 100. Parehas lang sila ng design ng XRM 110 at Wave 100. Ituturo ko sa inyo proper timing at step by step kung paano kakalasin ito. So ito yung kanyang block at ito yung kanyang head. Yan, nahahati yung XRM sa block at head. Step 1 mga katropa, tatanggalin natin yung carburetor. Ayan yung unang gagawin natin. Tapos tatanggalin natin tong kanyang, yan, yung tornilyo ng kanyang patayan ng gasolina ito. Yan, step 1 na gagawin natin, tanggalin muna natin yung carburetor. Dito meron siyang tornilyo, dyan. 10 mm yung size ng tornilyo niyan, G's. Tapos dito sa kabila, mayroon din dyan. Tatanggalin natin yung mga katropa, okay? Ayan muna unang kakalasin natin para makalas natin yung ulo ng XRM. Yan, okay? So, tanggalin muna natin to at para makalas natin yung ulo. So, yun. Baglas na natin yung carburetor. Tapos na tayo dyan. Step 2. Sa step 2 na tayo. Tanggalin natin yung cover ng timing gear. Ayan. Nasa loob niyan yung timing gear. Tatanggalin natin yung cover dyan. Yung tornilyo niyan, para matanggalin nyo yung cover ng timing gear, andito yung kanyang tornilyo. Andito. Ito. Yung, yan. 10 mm yung ano niyan, pantanggal niyan. Mahabang tornilyo yan, nakadikit doon sa cover. Tapos ito, tatanggalin natin itong tornilyo na to, pati dito sa baba. Bali, 3 tornilyo ang tatanggalin natin dyan. Yan, pati ito, 10 mm. Para matanggal natin yung cover na to. Yung cover ng sprocket o timing gear. Tanggalin muna natin. Ayan, natanggal na natin yung tornilyo sa kabila. Dito. Dito, banda rito. Ito yung tinanggal natin. Ito, dyan dumadaan yung langis para pumunta ng ulo. O, so, pwede na natin tanggalin tong cover ng ating timing gear o timing sprocket natin sa loob. Cover lang yan. So, sungkitin nyo lang yan. Dahan-dahan nyo lang sungkitin para hindi masugatan. Yan, sungkitin muna natin. So, yan. Yan na yan. Ito, yung kanyang cover. Diyan nakalagay yung tornilyong mahaba galing nung likod. Kaya hindi nyo matatanggal yan kapag hindi nyo tinanggal yung tornilyo doon sa likuran. Next natin, tanggalin natin yung pipe o yung muffler niya. Ayan. Tatanggalin natin. Medyo kinakalawang ng kanyang muffler. Dito, 2 tornilyo meron dyan. Pag original pa, yung tornilyo 10 mm. Tapos, tatanggalin natin yung tornilyo rin dito. Yung suporta nung muffler. Yan. 3 tornilyo. Tornilyo dun, 2 sa ulo, 2 sa ulo at dito sa kabila. Okay? Okay, so tanggalan natin yung kanyang muffler o kaya yung kanyang tambutso. Susunod na gagawin natin, tatanggalin natin yung kanyang tappet cover ito. 2 tappet cover yan. Isa sa taas at isa doon sa baba. Ibig sabihin, intake tsaka exhaust. Tapos, itong 2 tornilyo dito sa timing gear niya o sprocket niya, dito, tatanggalin natin yan. Huwag niyo munang iisipin kung paano i-timing yan. Mamaya ko na ipapaliwanag sa inyo, ituturo sa inyo yung proper timing nitong makina na to. Mamaya na. So, tatanggalin muna natin sila para magawa natin yung problema. So, ang babaklasin natin dito ay yung 2 tornilyo. Ito, yung tappet cover niya.
tatanggalin natin yan. So, alisin muna natin yan para mabaklas natin yung ulo. So, yun. Nabaklas na natin yung kanyang timing gear dito. Tinanggalan natin. Yan. Tapos, yung kanyang tappet cover, tanggal na rin sa intake tsaka sa exhaust. Ang susunod na gagawin natin para matanggal natin yung head, itong head na to, ay tatanggalin natin tong 4 na tornilyo dito. 4 na tornilyo yan. Merong washer dyan ha. Tornilyo tsaka washer. Merong washer din yan. Para mabunot natin itong head nito. Okay? So, ayun yung kailangan natin. Tanggalin yung 4 na tornilyo. Natanggal na natin yung 4 na tornilyo rito. Tapos yung tornilyo rito, tinanggal natin yung isa. 8mm yung sukat niya. Tapos pwede nyo nang tanggalin to, yung cover na to. So, ang gagawin mo, susungkitin mo lang yan kasi natanggal mo na yung 4 na tornilyo. Sungkitin mo lang, dahan-dahan. Yan. Okay, ito yung cover niya. Accessories na yan, yung cover niya, hindi na original yan. Tapos pwede na nating tanggalin yung kanyang head. Ito yung unang portion ng head ng makina. Yan. So, ang gagawin nyo, sungkitin nyo lang dahan-dahan yan. Dahan-dahan lang, baka mabasag yung aluminum. Tapos, pwede nyo ng kamayin. Hugutin nyo lang. Yan. So, ayan yung kanyang head. Tapos, ito naman yung kanyang head gasket. Yan. Metal siya. Metal na gasket to. Pag gitnang makina, metal dapat ang kailangan natin. Yung head gasket niya, ito, babaklasin natin lahat yan. Itong camshaft niya, rocker arm, ito. Yan, yung dalawang yan, tsaka ito. Babaklasin natin yan para mapalitan natin ng gasket at gasket valve seal. Kasi kailangan natin palitan ng valve seal yan. Tapos hahasain natin yung balbula. Kasi sa trabaho, pag nabaklas mo na to at nagpalit ka ng valve seal, idamay mo na rin yung hasa ng balbula para isang gawaan ka na lang. Huwag na lang tamarin. So, lilinisan natin mamaya yan. Okay? So, next natin itong kanyang pinaka-block. Ito, tatanggalin natin yan, yung tornilyo dyan. Sa likod niyan, makikita nyo dyan yung roller guide o yung timing chain guide. Yan. Pero ang timing chain guide nito ay bilog, roller siya. Kaya ang tawag dyan, roller guide. Yan, nakikita nyo yung itim na yan? Yan. O yan. Eh, yung kanyang roller guide. O timing chain guide, sabihin na natin. Ewan ko kung anong tawag talaga dyan. Tatanggalin natin yung kanyang tornilyo para matanggal natin yung guide doon sa loob. Tapos ito, yung engine support niya, tatanggalin din natin yan para mahugot natin yung block. Tatanggalin yung engine support. Tapos itong 8mm na tornilyo. Yan. Tanggalin muna natin lahat yan. Ito. Tapos yung engine support para mahugot natin yung buong block ng makina. So, natanggal na natin yung tornilyo rito. Tapos dito, yung sa kanyang roller guide. Ito yung kanyang roller guide. Ayan, tinanggal natin dyan sa loob niyan. Tapos ito yung kanyang tornilyo. Dyan dito nakakabit yan. So, partner silang dalawa. Yung roller guide, tapos yung tornilyo, mag-partner sila. So, yung roller guide natin, medyo manipis na siya. Original pa to. Hindi pa napapalitan. So, papalitan na rin natin to ng medyo makapal-kapal. Tapos pwede na nating hugutin yung block kasi natanggal na natin yung engine support. Tapos yung mga tornilyo niya. So ang gagawin natin, medyo sungkitin nyo lang siya ng konti. Dahan-dahan lang. Para hindi mabasag yung kanyang aluminum. Ayan. Dahan-dahan nyo lang. Pag umangat na, pwede nyo nang hugutin. Yan. So madali lang siyang hugutin. Ito na yung ating piston. Yan. So kung titignan mo yung piston niya, meron na talaga siyang damage. Yan, may gas-gas na siya.
Yan, oh. Nang nangyari dito, natuyuan ng langis o ginamit ng ilang buwan na hindi nag-change oil. So, ayun yung nagiging cause ng piston natin. Kaya yung block niya, nagagasgas. So, nakikita nyo, kung nakikita nyo man o hindi, nagagasgas yung kanyang block. So, itong piston na to, tatanggalin natin to. Meron siyang lock. Ayan yung tinatawag na circlip o kaya yung piston lock niya. Susungkitin nyo yan, pero lalagyan nyo ng basahan dito para hindi tumalsik yung lock sa loob, para hindi na kayo maabala magbiyak. Kasi pag tumalsik yun, obligado kukunin mo yun, tatanggalin mo yun. Okay, so natanggal natin yung piston lock niya. Ayan. Tapos sa likod, pwede mo nang itulak yung piston pin. Malambot na lang itulak yan. Madali lang yan. So itulak natin. Ayan yung kanyang piston pin. Ayan. So kung titignan mo yung piston pin niya, talaga ay piston ng motor, talagang meron ng gas-gas, may damage na dahil dun sa wala ng friction o matagal nang hindi nag-change oil. So ang gagawin natin, ipaparebor natin tong block at ipapadala natin yung piston para makita nila yung size. Tapos dito naman sa bandang head, papalitan natin to ng valve seal kasi umuusok siya, isabay na rin natin palitan yung valve seal. Tapos hahasain na rin natin yung kanyang valvula. 2 very boring minutes later. So, ito na yung ating mga materyales. Ito yung ating piston. Pinarebor na natin. Ito. Bagong piston na to. Genuine to. Tapos ito yung kanyang piston ring. Isang set. Ayan. Panay original yung binili ng customer natin. Tapos dalawang valve seal. Ito. Ayan. Original na valve seal din siya. Yung binili ng customer. Tapos piston pin. Ayan. Magpapalit tayo. Tapos yung kanyang overall gasket ng top. Apple gasket lang to pero pwede na matibay to. Mas okay itong Apple gasket kaysa dun sa mga ibang gasket. Tsaka spark plug. Tapos ito yung ating black naka-rebor na yan. Nakita nyo, makinis na siya. Yan. Pinarebor namin sa dagupan. Ito, yung black niya. Okay, makinis na. Tapos ito yung kanyang resibo sa New Star. Ang total niya is 1,830. So para may idea kayo, kung magpaparebor kayo, ito yung kanyang ginastos. Valve seal 150, dalawa na. Piston kit 1,200 kasi kit na siya. Ibig sabihin kasama na yung piston tsaka yung kanyang ring. Top gasket 280, yan. Tapos spark plug, triban. Tapos ito yung kanyang yung kanyang resibo. 150 yung parebor dito sa dagupan. So, murang-mura lang yung rebor dito, 150. So, tatanggalin natin tong kanyang cylinder head. Ang unang gagawin natin ay luluwagan natin tong kanyang tappet screw. Ayan, luluwagan natin yung sa pagkakahigpit niya. Gamit ang 9mm na back wrench. Ayan, kailangan meron kayong 9mm na back wrench para maluluwagan nyo yung tappet ng ating intake tsaka exhaust. Yan, luwagan muna natin. Okay? Tapos dito naman sa bandang intake, luwagan din natin. Yan. Luwagan nyo lang siya, yung mga tornilyo niya para maluwag. Yan, okay na. So maluluwag na yung mga tornilyo niya. Ayan yung purpose natin, bakit natin niluwagan yung tornilyo ng ating tappet. Para matanggal natin yung pin dito. So meron dalawang pin dyan. Kumuha kayo ng tornilyo na yung may mga ngipin. So, mahugot nyo na siya dyan. Ayan. Ayan yung pin. So, ayan yung pin ng ating isang rocker arm. So, pwede na natin matanggal yung rocker arm na to. Ayan. Ayan yung purpose natin ba tayo nagluwag ng tornilyo ng tappet screw sa rocker arm. Para mabunot natin to yung pin. Kasi pag nakatukod yung tappet doon sa valve, mahirap mong mabunot yung pin dito. So, ayun yung purpose natin. Yung step 1 natin, luwagan nyo yung tornilyo o yung tappet ng ating rocker arm. So ito yung ating pangalawang rocker arm. So mas madali siyang tanggalin kapag maluwag yung ating tappet. Ayun yung purpose natin. Tapos ito pala mga katropa, ito hindi ko alam ang pinaka-eksaktong tawag dito kung compression release o anti-reverse siya. Basta napaka-importante ito. Kung nakikita nyo yung gumagalaw na yon, dito natin ilalagay. Ganito ang pwesto niya ito. Importante ito pag binabalik nyo. Yan. Yan ang pwesto niya. Yung paharap doon. Huwag dito. Huwag paharap sa loob. Okay? Huwag dyan. Ang
pwesto niya ganito. Paharap siya dito sa bandang spark plug. Ayan. Kasi pag nagkamali kayo dyan, mahirapan yung paandarin yung motor. Tapos ito yung kanyang, ang tawag dito, camshaft. Ayan. Pwede nyo na siyang tanggalin ito. Yung kanyang cam. Okay? Tapos, tatanggalin natin tong valve lock niya. Yan, dalawa. Dalawa yan, valve lock yan. Maliliit lang yan. So, ingat lang kayo sa pagtatanggal niyan. Kasi pag nawala yan, mahirap maghanap. So, tatanggalin natin yung valve lock. Ayan, dalawa siyang magkabiyak, magka-partner. So, gamit yung ating tappet cover. Nakita nyo, cover ng tappet yan. Diyan siya nakalagay. Mapapakinabangan nyo rin to. Ilalagay nyo siya dun sa ilalim dito para mapigilan niya yung balbula, hindi bumaba yung balbula. Or meron talagang mga ginagamit na pantanggal dito, katulad nitong nakikita nyo sa screen. Yan talaga yung ginagamit na pangtanggal, pero sa ngayon wala ako niyan. Nawawala yung ganyan ko, hindi na bumalik. So ito na yung ginagamit ko. Ito yung extension ng aking socket. Yan, may nakikita kayong square dyan. Diyan pinapasok yung extension. Yan yung ginagamit kong pangtanggal. Tapos pinupukpok ko lang siya ng martilyo. Medyo pigilan nyo, baka tumalsik yung ating valve lock, mahirapan kayo maghanap niyan. So, pipigilan nyo habang pinupukpok nyo. So, ayan. Tanggalin muna natin. Pukpukin lang natin ng dahan-dahan. Ayan. Pukpukin natin. Tanggalin muna natin. So, ayan. Ito yung kanyang lock. Ito. Meron pang isang lock to mga katropa. Meron tong partner. Hanapin natin. So ito yung kanyang partner. Bali sa isang valve, dalawa ang partner na lock niyan. Ito yung iingatan nyo. Pag nawala to, mahirap tong maghanap. So ingatan nyo to. Okay, ayan yung dalawang lock ng ating valvula dito sa exhaust. Tapos dito naman sa kanyang valve spring, meron tayong dalawang klaseng valve spring. Ito yung holder ng ating mga lock. Yan, holder ng lock yan. Tapos meron tayong valve spring na maliit. Doon sa loob yung valve spring na maliit. Yan. So, dalawang valve spring natin. Yung malaki, tsaka yung maliit. Tapos, pwede na nating matanggal yung ating exhaust na valvula. Ito. Yun. Punong-puno siya ng carbon. Hahasain natin mamaya yan. Hihilamusan lang natin ng hasa. Tapos, ito yung ating intake. Medyo mas malaki yung intake dun sa exhaust. Mas malaki yung valve ng intake. So, ito yung ating intake. Meron din siyang dalawang valve lock. Yan. Parehas nung exhaust yung valve lock niya. So, ang gagawin natin, isasauli muna natin yung exhaust. Tapos tukuran natin. Tatanggalin din natin yung valve lock ng ating intake. So, gaya ng kanina, ganun din gawin natin. Pupukin din natin ng martilyo. Yan. So, ito yung kanyang dalawang valve lock. Yan. Napaka-importante yan. Pero yung valve lock natin, maski magkabaliktaran sila ng intake at exhaust, walang problema. Iisang size lang yan. Walang problema dyan. Tapos, tulad ng exhaust, meron din siyang dalawang valve spring. So, andito yung ating holder ng valve lock. Ayan. Ayan yung holder natin. Tapos, meron tayong dalawang valve spring. Isang malaki, isang maliit. So, same pa rin. Yung maliit, doon pa rin sa loob ng malaki. So, pwede na nating matanggal yung ating dalawang valvula. Ito yung ating intake na valvula. Yan. So, ganyan siya. Medyo madumi na rin siya. Tapos ito yung ating exhaust. Ayan. Mas malaki ang intake kaysa dun sa exhaust. So, yun yung pinagkaiba ng dalawang valvula na to. So, ito yung ating intake na valvula. Medyo malinis siya pero hihilamusan na rin natin ng grinding compound. Hahasain na rin natin to. Pati ito, hahasain na rin natin. Para pag magpapalit ka ng valve seal, isama mo na rin yung hasa para isang gawaan na lang. Hindi ka magbabagyab, hindi ka uulit ng gawa. So, hasain nyo na rin. Yung grinding compound pala, 85 pesos lang yun. So, murang-mura lang yung grinding compound. Bumili kayo sa auto supply. Tapos, lilinisan natin yan. Lilinisan natin lahat yan. Yan. Tatanggalin natin lahat yan. Kikis-kisin natin yan na yung mga dumi-dumi niya, tatanggalin natin. Tapos ito yung grinding compound. Ito yung panghasa natin o ito yung gagamitin natin pang-grind doon sa dalawang valvula.
So sa grinding compound, meron diyang magaspang at meron diyang pino. Yung pino yung gagamitin natin kasi panghilamos lang naman natin. Hihilamusan lang natin yung balbula. Tapos ito yung kanyang valve seal. Ayan. Tatanggalin muna natin yung valve seal niya, yung luma. Hugutin natin ng gamit yung lungnos. Hugutin natin. Hugutin nyo lang. Okay lang na masira yan. Papalitan naman. So ito yung valve seal na nauna ng exhaust. Yung valve seal ng exhaust tsaka valve seal ng intake, parehas lang yan. Okay lang, kahit magpabaliktaran yung dalawang valve seal, walang problema. Kasi isang size lang silang dalawa. Wala siyang pang exhaust o wala siyang pang intake. Kahit saan dyan, okay lang, kahit magbaliktaran. Okay? So ito yung ating valve seal ng intake. Yan. Kita nyo? Medyo may kalumaan na o original pa niya to. So next natin, pagkatapos nating matanggal yung ating valve seal, tatanggalin natin yung washer dito. Sa washer ng ating valve spring. Sungkitin ko muna. Mayroon dalawang washer dito mga katropa. Tanggalin muna natin para makita nyo. Ito. Mayroong washer na maliit tsaka malaki. Ayan, ito yung malaking washer. Tapos ito yung maliit na washer. Washer to para dun sa maliit na spring. Yung malaking washer para dun sa malaking washer. So ayan, ito yung washer ng maliit na spring. Tapos yung malaking washer. Yung maliit na washer andun sa ibabaw ng malaking washer. So ganyan yung forma niya. Ganon din sa kabila, sa exhaust, meron din siyang washer. Nakatulad nung washer nung intake. Ito, nakikita nyo? Same lang sila. Maski magkabaliktaran sila, walang problema kasi same lang sila ng laki ng washer. So ito, tatanggalin natin yan. Pero hindi, tuktok natin ha. Ayaw. Isa pa. Ayaw. Yun. Ayaw mahulog mga katropa. Huwag na natin pilitin kung ayaw. Okay. So basta yan dyan yung washer. Dalawang washer yan. Merong washer na maliit. Tapos merong washer na malaki. Kadalasan kasi pag naghuhugas tayo ng head, hindi mo namamalayan, nahuhulog na pala yung washer niya. Ngayon pag isa sa uli mo, nakalimutan mo, may washer pala doon. So yan, pinapakita ko lang sa inyo na may washer dyan. Baka mamaya pag huhugasan nyo yung head, hindi nyo mapansin na may washer pala doon. Okay, so unahin muna natin yung exhaust. Itong exhaust natin, yan. Hahasain natin yan. Pati ito, i-grind natin silang dalawa. Yung exhaust tsaka intake, i-grind natin. So ang gagamitin natin dito ay yung grinding compound na pino. Kasi dalawa to grinding compound na magaspang at grinding compound na pino. Ang gagamitin natin yung grinding compound na pino. Kasi panghilamos lang naman. Gagamit lang kayo ng grinding compound na magasal o magaspang kung medyo malalim yung hahasain nyo. Pero pag panghilamos lang naman, itong pino na ang gagamitin natin. Okay, gets ba yan? So, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng kunting grinding compound doon sa mukha ng ating balbula. Yan, kunti-kunti lang, hindi nyo kailangan na damihan tapos ilagay ng madami. Dapat yung malalagyan mo ng portion lang yan. Pahid-pahid lang ng konti. Yan, lagyan natin ito. Yan, pahiran nyo lang ng konti. Hindi na kailangan maraming-marami dito. Yan. Okay? Tapos, pwede nyo nang isauli doon sa ating exhaust. Yan. Tapos, sa paghahasa, gagamit tayo ng hose na lang mga katropa. Kamay lang gagamitin natin. Yung iba kasi, pag naghahasa, ginagamit nila yung barena. So, para sa akin hindi advisable yung barena. Kasi minsan, yung grinding compound, ubos na. Bakal sa bakal na lang yung nagkakainan. Kaya ang nangyayari, yung valve ring mo, kasi ang tawag dito valve ring, ninipis na. Hindi katulad nung sa kamay, kakamayin mo lang, mararamdaman mo na yung bilis, yung ikot, yung kain, control mo lang. Kaya mas maganda kung kamay yung gagamitin, huwag yung barena. Yun, mas advice ko lang yun. So ito yung ating exhaust na balbula. Ito yung nahasa natin. So gumanda na siya. Gumanda na yung kanyang balbula. Tapos ito yung kanyang valve ring. Tingnan natin yung valve ring niya kung nahasa na natin na maganda. Ito naman ay hilamos lang naman.
Yan. So ito yung kanyang valve ring. Yan, okay? So naging nahilamusan na natin yung kanyang valve ring. Pumantay na siya dun sa mukha nung balbula ng exhaust. Tapos next natin itong ating intake. Hahasain din natin yan. Ito yung intake niya. Medyo makinis pa yung itsura ng intake. Kasi kadalasan naman yung nagkakarbon lang yung exhaust eh. Yung intake, madalas yan, makinis pa yung itsura niyan. So hahasain din natin yan katulad nung hinasa natin doon sa exhaust. So hahasain muna natin siya. Tapos kamay lang gagamitin yung mga katropa. Huwag kayong gagamit ng grinder. Iyon lang naman yung advice ko lang naman. Ito na yung ating intake ng ating balbula. Yan. Makinis na siya. Yan. Nahilamusan na natin. Nahasa na natin. Tapos dito naman sa kanyang valve ring. Dito, hugasan natin ng gas. Yan. Okay. So, yan. Pantay na rin yung kanyang valve ring ng kanyang intake. Yan. So, pag maglilinis ka, pag magpapalit kayo ng valve seal, mas maganda kung hilamusan nyo na rin yung balbula para mas quality yung gawa nyo dun sa customer o dun sa motor ninyo. Tapos yan, linisin natin yung mga dapat linisin dito. Tanggalin yung gasket. Kaskasan natin yung kanyang gasket na natira. Kaskasin niya natin ng blade. Tapos brushin natin ng konti yung kanyang mga dumi-dumi. Brushin natin. So linisan natin siya gamit yung ating crudo. Ayan ang ginagamit ko. Yung kanyang yung diesel. Ayan. Mas magandang palinis yung diesel. Pagkatapos yung linisan ng diesel, banlawan nyo ng gasolina. Mas maganda yon. So, 1 litrong diesel, sapat na yan. Tapos, banlawan natin ng gasolina. Okay, linisin muna natin siya. Sunod nating linisan itong black. Anong tawag niyo dito mga katropa? Black ba to o silver? Okay, lilinisan natin itong black na to mga katropa. So, ito yung ating cylinder head. Nabanlawan na natin siya ng gasolina para mawala yung dulas ng crudo. Yan. Tapos, ilalagay na natin itong kanyang washer. So, yung washer ng ating valve spring, 2 washer siya. Para sa isang washer na malaki at isang washer na maliit. Kasi yung valve spring natin, 2 valve spring siya. Malaki at maliit din. So, ang pwesto niya ganito. Nasa ilalim yung malaki, nasa ibabaw yung maliit na washer. Tapos, ibabalik na natin dito sa ating head. So, ganyan siya. Mauna muna yung washer na malaki. Ayan, walang baliktaran yung washer kahit magkabaliktad dyan, okay lang. Pero itong washer na maliit, dapat nasa ibabaw yung kanyang yung meron siyang tawag dito yung parang hakbang o gatla, dapat nasa ibabaw yun. Yung flat surface niya, dapat nasa ilalim yung flat surface nung maliit na washer. Yun. Tapos ito yung ating valve seal. Yan. Bagong valve seal, original siya. Yan. Tapos kakamayin nyo lang siya, ilalagay nyo lang ng pantay. Dapat pantay siya. Diyan sa ibabaw ng maliit na washer ng valve spring. So ilalagay muna natin siya. Kahit kamay lang yung gamitin nyo, okay lang. Hindi nyo kailangan pukpukin to. Kamay lang okay na. Kasi baka iba pinupupok nila ng yung likod ng Phillips screw. Nadudurog yung valve seal. So ayan yung valve seal ng ating intake.
Yan. Make sure na nakalagay talaga siya, hindi tabingi. Para hindi matanggal kung sakaling gumalaw na yung balbula. Ayan. Ayan yung ating valve seal. So, sunod natin dito yung sa exhaust naman. Sa exhaust may dalawang washer din, katulad nung kabila. Mayroong malaking washer, andyan, hindi siya natanggal. Tapos yung maliit na washer niya natanggal. Ayan. So, makikita nyo rito sa washer na to, meron siyang parang maliit na baitang o hindi ko mabanggit kung ano yan. Ayan. Basta ang flat surface niya doon siya nakatapat doon sa malaking washer yun dito. Yung flat surface nung washer na maliit. So ganito yung itsura niya. Ayan. Yun. So ayan na yung washer natin na malaki tsaka maliit. Yan. Tapos, ilalagay din natin yung valve seal niya. Ito yung valve seal niya, genuine siya. 150 genuine na siya, dalawang peraso na. Yan. Katulad nung isa kanina sa intake, ganun din, ipipress lang ng kamay natin yung ating valve seal. Tapos siguraduhin nyo lang na nakaplat yung valve seal, hindi siya nakatabingi. Para pag gumalaw yung ating balbula, hindi siya matanggal. Ayan. Ayan na yung ating mga valve seal ng exhaust tsaka intake. Ayan. So, yung mga balbula natin ito. So, sa balbula, meron tayong maliit tsaka malaki. Yung malaki, doon natin ilalagay sa intake. So, ibig sabihin, doon sa manifold, doon patapat doon sa karburador, itong malaki. Ayan. Tapos itong maliit doon sa exhaust. Yan. Itong malaki sa intake. Tusok nyo lang. Papuntang ano yan? Manifold, papuntang karburador. At yung exhaust, ito papuntang tambutso. Yung maliit na balbula. Mapapansin nyo agad yan. Maliit tsaka malaki yan. Yan. Diyan siya sa exhaust. Okay. So, yan na yung ating mga balbula nakalagay na. At yung valve seal nakalagay na. Washer, check, nakalagay na. Sunod natin itong ating mga valve spring. So, sa valve spring, walang baliktaran to. Mayroon tayong valve spring na malaki at saka maliit. Yung maliit, doon sa loob ng malaki. Ayan, ganyan siya. Tapos meron tayong holder ng ating valve lock. Ito, sa ibabaw naman siya. Yan. Diyan nakalagay yung ating valve lock. Tapos pwede na natin ilagay ito sa intake o sa exhaust. Wala siyang baliktaran. So, ganun din sa kabila, sa exhaust tayo. Meron kang valve spring na malaki at maliit din. Tapos, syempre, andun naman yung valve lock natin, yung holder ng valve lock. Ayan. Tapos, doon natin ilalagay sa exhaust. Okay. Ito, may kahirapan to mga katropa. Medyo mahirap magbalik nito kung wala kang tools na ganito. Kasi meron talagang pambalik ng valve lock. Meron talaga siyang tools na ginagamit pambalik. Pero sa ngayon, wala na yung tools ko na yon at wala rin mabili rito. Gagamit tayo ng tools. Pwedeng 8 o pwedeng 10mm na tools. O 8 or 10mm. Nasa inyo na yun kung anong prepare nyo na gamitin, kung saan kayo nadadalian. Kasi ang purpose natin dito, itutulak natin yung balbula gamit to para yung valve lock niya mag-lock doon sa mismong balbula. Lalagyan natin siya ng basahan sa pinakadulo. Yan. Pero kung mayroon kayong discarding iba, nasa inyo na yun para maibalik nyo yung valve lock. Pero kung ayaw nyo mahirapan, kung gusto nyo madaling ikabit, bumili kayo ng ganitong tools. Yung nakikita nyo sa screen. Yan, madali lang magbalik niyan pag meron kang ganyan. Tapos ganun pa rin yung proseso, ilalagay natin yung tappet cover sa ilalim para yung mga balbulan natin mapigilan, hindi siya bababa. So, uunahin muna natin tong isang balbula sa exhaust. Yan. Diinan nyo lang. Oops. Medyo may kahirapan itong mga katropa. At iyan na nga yung ating balbula. Okay? Nailagay na natin.
Yan. Nakalagay na yung dalawang valve lock. Sunod naman natin yung intake natin. Same pa rin ang gagawin natin. Ilalagay natin yung dalawang valve lock niya. Ayan. Parehas pa rin yung gagawin natin. So, yung valve lock pala mga katropa, may makikita kayo dyan na parang pinakakanto niya. Ayan. Sa ibabaw yan mga katropa, hindi yan sa ilalim. Okay, ayan yung pinaka-groove niya, ayan yung hahawak mismo doon sa ulo ng barbula. So sa ibabaw pala yan. Ang style nito, pag ganito, paibabaw. Ayan. So ilalagay natin yan, paibabaw, ganyan. Para pag tinulak mo, siya yung hahawak nung head o yung groove ng barbula. Ayan, yun o. Nakita nyo yung groove na yan. Ayan. Ganito ang style niya pag kinabit siya. Nasa ibabaw siya. Ayan. Okay, kabit muna natin. So, ayan. Tapos, ilagay natin yung tappet cover sa likod. At, ganun pa rin ang gagawin natin. Itutulak natin siya ng tools natin, tsaka ng basahan. Ayan. Medyo may kahirapan to. Ilang beses ka mag-a-attempt. Okay? Kaya mo yan. Okay, so yan na yung ating valve lock ng exhaust tsaka intake. Yan, nakalagay na siya. Secure na siya. So, ayan. Okay? Nailagay na natin. Secure na. So, next natin, itong ating camshaft. Yan. Sa camshaft, sa pagbabalik ng camshaft mga katropa, ito, meron tayong tinatawag dito ng cam loop. Ayan, yung dalawang loop na yan. Hindi meat loop yung cam loop na yan. Yung dalawang cam loop na yan mga katropa, dapat hindi siya pataas pag binalik mo. Dapat, yung dalawang cam loop na to, nasa baba. Ibig sabihin, pababa siya, naka-rest siya sa baba. Ito yung cam loop. Huwag ganyan, huwag siyang pataas pag binalik mo doon sa ating head. Okay? Ang tamang pwesto nito, pag binalik mo, pag ganito, pares, pababa yung dalawang cam loop. Oh, naka-rest siya. Yung flat surface niya sa ibabaw, dun sa ilalim, yung dalawang cam loop. Yan. Pag binalik mo siya, pag ganito siya. So, ipapasok mo na siya dyan. Ayan. Yan. Dapat yung cam loop niya na dalawa nasa baba. Yan. Ganyan dapat ang style niya. Kasi yung iba, pag nagkakabit, nakaalagay yung cam loop sa taas. So, hindi pwede yan. Dapat ang cam loop, yan, pababa siya. Naka-rest siya, naka-rest. Okay? So, ayan yung dapat gawin natin pag nagbabalik tayo ng cam loop. Huwag ganyan. Huwag ganito. Dapat, nakaganito siya. Naka-twist siya. Yung dalawang cam loop niya dapat nasa baba. Ganyan. So, okay na? Yan, ganyan dapat. Okay, next natin. Focus muna natin yan. Yan. So, sunod natin itong ating rocker arm. Ito. So, sa rocker arm, walang baliktaran to mga katropa. Wala siyang baliktaran sa rocker arm. Kung saan yung intake o nasaan yung exhaust. Okay. Itong rocker arm, ito, unahin mo natin itong isa. Itong kanyang flat surface, yung walang tappet screw, doon natin ilalagay sa, yan, ganyan ang tapat niya. Tapos ganoon din sa kabila, yung walang tappet screw, diyan natin siya ilalagay. Yan. Ganito. Okay? Next natin, ito yung kanyang anti-compression o anti-release. So, kung alam niyo yung tawag dito, please, paki-comment below kung anong tawag dyan para ma-share natin kung anong tamang tawag dyan. So, ito yung gumagalaw mga katropa. Meron siyang spring na bumabalik, gumagalaw. Dapat ang pwesto niyan dito. Diyan siya nakaharap. Diyan sa, ano na yan, side na yan. Ganito ang itsura niya pag ilalagay mo siya. Ayan.
Kasi yung iba, nagkakamali dyan, nababaliktad nila itong anti-compression o compression release na yan, nababaliktad nila, ang nangyayari, mahirap paandarin. Sobrang hirap. Pag umandar man, palyado, tapos biglang mamamatay na siya. So, dapat ang pwesto niya, ganyan. Ayan. Itong gumagalaw na to, ganyan ang pwesto nito. Yan. So, ganyan ang pwesto niya ng lahat. So, ayan. Okay? So, ganyan. Ayan. Yung cam natin, naka-rest. Yung ginagalaw ko yung cam. Ayan. Yung cam loop niya nasa baba. Ganyan dapat siya. Next natin, itong dalawang pin. Dito sa dalawang pin, may makikita kayo ditong mayroong thread sa isang side. Pero dito sa kabilang side, walang thread. Ang uunahin nating ipapasok, yung side na walang thread. Siya yung mauuna. Para sakaling kung hugutin nyo, madaling mahugot kasi yung thread ang nasa bandang hulihan. Sunod natin yung isa, ganon din yung isang pin. Yung walang thread ang ating unang ilalagay. Yan, ganyan. So, yan na yung ating dalawang pin ng ating rocker arm. Yan, nakalagay dyan, tapos nakalagay doon. Dapat isagad nyong mabuti sa pinakadulo para may papasok nyo to sa ating makina, sa motor. Next natin, itong ating cylinder block. Ito yung ating piston mga katropa, original. Sa piston may makikita kayong I-in na marking. Ibig sabihin intake. O kaya minsan may makikita kayong EX. Ibig sabihin nun exhaust. Kung walang IN o EX ang nakalagay dito sa piston, mayroon lang arrow at yung dot o tuldok. Yung arrow at dot na tuldok, automatic sa exhaust nakatapat yon. Pero pag IN, EX, yan, yung EX, exhaust, yung IN, intake. Pero pag arrow tsaka dot lang, automatic yung arrow tsaka dot sa nakatapat yon sa exhaust. Okay? Tapos ito yung ating dowel pin ng ating piston o piston pin natin. Ito yung ating piston ring. Original na rin yung binili ng customer. Original yung piston natin tsaka yung piston ring. Tapos ito yung ating piston lock o circlip ng ating piston. Ito. So unahin na natin ilagay itong circlip ng piston natin. So itong circlip, pwede nyo ilagay dito o dito. Bahala na kayo kung saan nyo gustong ilagay. Basta yung isang circlip o isang piston lock natin, piston pin lock, ilalagay na natin. Bago natin ilagay yung piston doon sa mismo motor. So, ayan na yung ating piston lock o circlip ng ating piston. Piston pin lock, ayan, kung anong tawag dyan. Tapos ito yung kanyang mga piston ring. Ayan. So, sa piston ring, mayroon tayong dalawang compression ring. Yung compression ring number 1, ito yung kulay silver o parang medyo makintab. Ayun yung compression ring natin. Sa compression ring natin, may makikita tayong marking 25 tsaka yung R. Ayan. Palatandaan to na itong marking na to, nakaharap to pataas pag nilalagay natin to sa piston. Yan. Yung compression ring 1 natin, compression ring 1, dito natin ilalagay sa unang groove ng piston. Dapat yung marking ng ating ring pataas, ganito style. Yan. Ayan yung ating marking. Dapat nakataas yung marking natin. Sa taas siya. So, ayan yung ating compression ring number 1. Ayan. Okay? Diyan sa unang groove ng ating piston. Tapos yung marking niya, yung printed, dapat nasa ibabaw. Next natin, ito yung ating compression ring number 2. Itong compression ring number 2, iba naman yung kulay niya doon sa compression ring number 1. Yung ring number 1, makintab. Itong compression ring number 2, kulay itim. Ito yung hardened na o ito yung matigas na compression ring niya. Same din sila, meron din siyang printed sa taas. So, ang ilalagay natin yung compression ring number 2 doon sa pinakagitna ng groove ng piston. Diyan natin siya ilalagay. Yan. So, ayan na yung ating compression ring number 1 at number 2. Yung printed niya, dapat sa taas pa rin
lagay, nakatutok. Next natin dito yung ating oil ring. Yan. Sa oil ring, meron tayong dalawang ring na manipis. Ayan, wala siyang printed. Wala siyang printed. Ang ibig sabihin, kahit magbaliktad mo yung top, walang problema. Ayan, wala siyang printed. At meron siyang ito, yung kanyang tanso. Ayan. Uunahin natin ilagay itong kanyang tanso. Diyan. Dito natin ilalagay yung tanso, diyan sa may mga butas-butas. Para pagbaba ng piston, masasala niya yung langis. Mapipilter niya yung langis, pababa rin. Okay? Tapos isunod natin itong kanyang ring, itong maninipis na ring. So yung itong ring number 1, diyan. Tapos yung ring number 2, dito naman sa kabila. Tig-isa sila diyan sa bawat gilid nung ating tanso na oil ring. Yan. So, ganyan yung style niya. Yan. So, yan na yung ating compression ring number 1, compression ring number 2, at yung ating oil ring na ilagay na natin. Ito yung ring number 1, ring number 2 sa gitna, at oil ring. Yan. Okay? Tapos, ito yung gap ng ating piston ring. Ito. Yung ring number 1 tsaka number 2, yung compression ring. Huwag nyo silang pagtatapatin. I-twist nyo lang yung ring number 1, ilayo nyo doon sa gap nung ring number 2. Dapat hindi sila magkakatapat. Ganon din yung style ng compression ng oil ring natin sa pinakababa. Dapat yung mga gap niya, yung mga gatla, huwag nyo pagtatapatin para hindi siya mag-loss compression. Paghihiwalay nyo lang sila ng yung mga dugtungan niya, paghihiwalay nyo. Okay, so ito na yung ating makina. Ang uunahin natin ilalagay yung piston muna natin. Ito yung inasimbol natin na piston. Tapos ito yung andyan na yung nilagay natin na yung lock ng ating piston. May makikita kayong IN sa ating piston. May palatandaan na tayo. Yung IN, doon natin ilalagay sa taas. Kasi yung IN o yung intake, itapat natin doon sa karburador. Yung karburador nasa ibabaw. Yung exhaust, ano naman yun, papuntang tambutso. Yan. So, yung IN, ilalagay natin sa taas. Tapos, yung piston pin niya, lalagyan natin ng langis bago natin isuksok. Yan. Hilamusan muna natin ng langis. Ito yung kanyang IN. Siyempre, intake, ang ibig sabihin yan. Pataas siya kasi yung karburador sa ibabaw nung head. So, sa taas yung IN. Pero kung yung arrow naman yung ano nyo, o dot lang, automatic, exhaust na yon. Or EX nakalagay, exhaust yun. Tapos ilagay natin yung kanyang natitirang piston pin lock o circlip niya. Bago nyo ilagay yan, lagyan nyo muna ng basahan yung ating bunganga ng ating head. Baka mamaya pag hindi nyo na-shoot, tumalsik yung ating lock, magiging abala pa sa atin. So lagyan natin ng basahan. Tapos, pwede na natin ilagay itong piston lock. So, ayan na yung ating piston lock. Nailagay na natin. Pwede na natin tanggalin yung basahan. Ayan. So, good to go na yan. Tapos na yung ating piston set. Tapos, lagyan natin ng langis itong ating piston kit. Para magkaroon siya ng lubricant kung sakaling nilagyan natin yung block natin, hindi magasgasan. Yan. Okay. Sunod natin, ito yung kanyang gasket o cylinder block gasket o tinatawag na base gasket. Ayan. Ilalagay natin itong kanyang base gasket. Ayan. So, ayan na yung kanyang base gasket. Next natin, itong block niya o cylinder block. Ayan, lalagyan din natin to ng langis. Para magkaroon siya ng lubricant, hindi siya magasgas. Ayan. Tapos dito mga katropa, ito yung napaka-importante, yung dowel pin niya. Dapat yung dowel pin na dalawa, andyan. Ito yung dowel pin na isa. Tapos andun yung dowel pin na isa, yung naiwan dito. Napaka-importante niya mga katropa, ilagay nyo yan kasi siya yung magsisilbing alignment ng ating block. Ayan, mahalaga yan, kaya ilagay nyo yan. Para hindi masyadong paling hindi medyo paling yung block natin. Siya yung magiging guide ng ating block. So dito, sa ating ring,
pag ilalagay natin yung ating block, ipipress nyo muna yung ating compression ring number 1. I-press nyo yan, tapos itulak nyo yung ating block. Pag pumasok na yung ring number 1, yung ring number 2 naman ang i-press nyo, tapos itulak nyo yung block. Ganon din naman yung ating oil ring. I-press nyo yun, tapos itulak nyo yung block hanggang pumasok sila. Tapos ilalagay natin to, yung kanyang tornilyo ng cylinder block. So pwede kayong gumamit ng 8mm na tools or ng Phillips screw. Pwede yan. Yan. Sunod natin mga katropa, ito yung kanyang roller guide o timing chain guide. Ito yung kanyang luma, medyo maliit na kasi napudpud na sa katagalan ng paggamit. So papalitan natin yan para hindi kumalansing yung ating timing chain. Tapos ito naman yung kanyang tornilyo o guide ng ating roller. So sa tornilyo, meron tayong washer na aluminum. Importante itong washer na ito mga katropa para hindi mag-leak yung ating langis. So ilalagay natin to dyan sa loob. So ganito ang paglalagay, itong forma ng paglalagay ko. O bahala na kayo kung paano nyo ang style ng paglalagay. Tapos itong kanyang guide o tornilyo, ilagay na rin natin. Ayan. Okay, so ayan na yung ating roller guide sa loob. Dapat ganyan yung style niya. Siguraduhin nyo na talagang nakapasok yung tornilyo natin. Yun nakikita nyo, nakapasok yung tornilyo natin doon sa mismong roller guide. Baka mamaya pag umandar yung motor, aandar din yung roller guide nyo. Dapat nakapasok yung tornilyo na yun. Okay? So tatanggalin natin itong cover ng ating sa bandang magneto para masilip natin yung timing. So kung nakikita nyo, hindi pa nakatap yung piston natin, kailangan itap muna natin yan bago natin isauli yung cylinder head naman. So itap muna natin tong piston. So sisilip kayo rito yung timing ng tap, tapos dito i-adjust natin gamit ang 14mm na socket. Ayan, 14mm. So ang gagawin natin, iikutin natin to. Dapat ang ikot nyo pa harap, huwag patras ganito, huwag ganito, patras, yan. Dapat paharap. So paharap din yung ikot nyo doon sa magneto. Yan. Tapos silipin natin dito yung T. Hanapin natin yung T. Ang tawag natin dito sa T na magneto, tap, or minsan tinatawag ng iba na timing. So walang problema dyan kung anong tawag dyan, T o timing. Ang importante, yung T ng magneto, ilalabas nyo doon sa butas ng ating cover ng magneto. Sunod natin itong ating dalawang double pin. Napaka-importante nito, huwag niyong iwawala. Dapat mailagay natin itong dalawang double pin kasi siya yung magsisilbing guide o alignment ng ating cylinder head doon sa cylinder block. Kasi pag wala to, medyo paling yung ating cylinder head. So importante yung dalawang double pin. Next natin itong ating head gasket. Ito, metal gasket to. Pag gitna na ng block, metal na yung nakalagay o minsan asbestos. Pero dito sa XRM 110 o Wave 100, metal gasket ang yung nakalagay. Sunod natin itong ating cylinder head. Pwede na nating ilagay. Ayan. Yan, dahan-dahan nating ilagay. Tapos yung kanyang timing chain, ipasok nyo rin dito sa kanyang head. Yan, dugutin nyo lang gamit yung daliri nyo. Okay, tapos itulak na natin. Sunod natin itong gasket ng ating cylinder head, yung sa ibabaw, ito. Ilalagay natin yan, yung gasket niya. Sunod, yung kanyang cover na mismong cylinder head, ito. Yung kanyang cover. Tapos yung mga tornilyo niya, 4 na tornilyo to, at 4 na washer. So tatanggalin ko muna dito yung ating 4 na tornilyo. Dito sa kanyang washer, may mapapansin kayo ditong nag-iisang kulay tanso o nag-iisang kulay ito. Itong kulay tanso, dito natin ilalagay sa side na to. Yan. Tapos yung the rest, dyan na. Tapos yung kanyang mga tornilyo. Yan. Tapos itong isang tornilyo niya, dito natin ilalagay sa supporter rin to ng ating cylinder head. Yan. Higpitan natin ng kaunti
Tapos higpitan na natin yung ibang tornilyo para mahigpit na yung pagkakalagay ng ating head. So, yan na yung ating mga tornilyo sa head, mahigpit na. Ayan, tapos ito mahigpit na rin ito. Pati ito, lahat mahigpit na. So, next natin, yung ating timing gear. Yan, yung gear ng ating timing chain o timing gear natin. Itong ating camshaft, dapat bago natin ilagay yung timing gear, dapat ganyan siya, pre-wheel siya. Hindi siya tukod o hindi tukod yung ating cam loop. Yan. So, itong timing gear natin, meron kang makikita rito na timing mark o yung dot. Ayan yung timing mark niya, yung dot. Itong dot na to, dapat nakatapat dito sa, dito. May makikita kayo ditong guhit. Yan, yung maliit na yan. Dapat nakatapat dyan yung ating dot ng timing gear sa guhit na yan. Ganyan. Ganyan dapat ang style niya. Kapag sinauli nyo to itong ating timing gear. Kung hindi siya nakatapat, halimbawa nakataas siya ng konti, ang gagawin mo, ibaba mo ng konti yung ngipin ng timing gear para magkatapat sila hanggang makuha mo yung tapat nitong dalawang timing mark na to. Yan, dapat may tapat mo yung ating timing gear doon sa timing mark doon sa head. Pag nakuha mo na yan, ang isa pang importante, kung nakatiming ka na dito, dapat nakatiming ka rin dito sa magneto. Dito, dapat nakatap ka rin dyan, importante. Nakatap ka rito, tapos nakatiming ka doon sa ating gear. Okay? So, ilagay muna natin yung ating timing gear. So, ito na yung timing ng ating timing gear na ilagay na natin. Naitapat na natin yung ating timing mark doon sa cylinder head. Tapos, ang importante, dapat tapat ka rin o nakatiming ka rin dito sa magneto. Nakalabas din yung top nung magneto. Tapos pwede na natin ilagay itong tornilyo ng ating timing gear. So ang gagawin natin, ikutin lang natin itong magneto hanggang sa makita natin yung butas ng dalawang camshaft. Yan. Tapos pwede mo na siyang sungkitin, i-align. Yan. Tapos ilagay na natin yung ating dalawang tornilyo ng timing gear. Yan. Tapos higpitan natin. Okay? Tapos isasauli natin sa dati yung ating timing mark. Yan. Itatapat uli natin, isauli natin yung timing mark natin. Titignan natin kung tapat pa rin itong dalawang timing mark na to. Yung guhit ng cylinder block, tsaka yung timing mark ng camshaft. Yan. Tignan natin kung tapat pa rin. Tapos tignan natin kung nakatap pa rin dito. Yan. Dapat perfect yan, tatlong yan. Nakatap dun sa cylinder head, tapos nakatap dito sa ating magneto. Yan. Nakatap dyan. So kung na-confirm na natin na itong tatlong to ay perfect timing na, nakatapat na lahat, pwede na tayong gumalaw ng ating tune-up. So ituturo ko rin sa inyo yung proper nung pag-tune up. Kung kailan ba pwedeng galawin yung ating tune-up o yung ating tappet screw. Kailan ba natin pwedeng galawin to para iwas tukod o maiwasan natin yung matukuran tayo ng ating timing. So gamit ang 14mm, iikutin natin tong ating magneto gamit yung 14mm. Yung pag-iikot nyo, paharap, papuntang paharap sa motor. Ganyan yung pag-ikot niya. Habang iniikot nyo yung magneto, aabangan natin yung pagbaba ng ating intake. So yun lang aabangan natin, yung intake lang tayo, sa intake lang tayo nakatingin. Pag bumaba yung intake, tapos pag paangat na siya uli, titingin tayo dito sa magneto. Dito tayo titingin. Ibig sabihin, pag bumaba yung intake doon at paangat na yung intake, parating na rin dito yung ating timing mark. So abangan nyo yung timing mark. Doon kayo magta-timing. Doon nyo na itatapat yung ating T doon sa magneto pag paangat na yung ating intake. So subukan natin ha. I-try muna natin bago tayo magkabit. I-demo ko muna. So ikutin natin to. Tapos tignan natin yung ating intake kung bababa na siya. Hintayin natin bababa, ikutin nyo lang, dahan-dahan. Ayan, bumaba na siya. Tapos hintayin natin siyang umangat. Yun, umangat na siya. Tapos doon na kayo tumingin sa magneto. Ibig sabihin, umangat na yung intake.
parating na rin dito yung top. Yan, hintayin natin yung top niya. Up. Hintayin natin dahan-dahan lang. Yun na yung kanyang top. Yan. Pag dumating na yung kanyang top, pwede na tayong maggalaw ng ating tappet screw. Pwede na tayong mag-tune up dito. Tapos doon sa ilalim, pwede na nating i-tune up dito. So, ganun yung pagka-timing. Pag ganitong paraan, maiiwasan nyo na matukuran o magiging maganda yung timing ng inyong motor. So, ulitin natin. Last na ulit na lang. So, itutukulin camera. Ikutin natin yung magneto paharap. Abangan natin yung intake na bumaba. Ito, abangan natin yung intake na bumaba siya. Dahan-dahan lang, ikutin. Bumaba ng intake. Yan. Tapos pag tumaas na yan, tumaas na yung intake, doon na titingin ulit tayo doon sa magneto. Yan. Tignan nyo yung magneto. Lalabas na yung timing dyan. Hanapin natin yung timing. Yun na yung timing. Tapos pwede na tayong gumalaw ng ating tune up o yung ating balbula. Pwede na tayong gumalaw. So, yun yung kailangan natin mga katropa para magawa natin ang tamang procedure o tamang timing itong ating makina. Pagbaba ng intake, tignan yung intake niya pagbaba. Pagtaas niya, doon na kayo tumingin sa magneto para abangan nyo naman yung top ng magneto, yung T timing doon sa magneto, yung T doon, yung top nakalagay o T na timing sa magneto. Sa ganong paraan, maiiwasan yung magkamali sa timing at maiiwasan yung matukuran ng balbula. Yung mga kailangan natin para may adjust natin tong tappet screw, kailangan natin ng 9mm na tools o back wrench. Ayan, 9 na back wrench. Tapos long nose, kailangan natin ng long nose para pang-adjust natin naman sa gitna ng ating tappet screw o pangpigil natin. So, sa pag-a-adjust ng tappet screw mga katropa, dapat meron kang side play. Ayan, dapat meron siyang side play. Tapos, meron siya dapat na pataas. Pero ramdam mo naman sa kamay niya yan, yung pataas. Pero hindi masyadong maluwag. Side play, tapos pataas ng konti lang. Hindi masyadong maluwag yung pataas. Kasi kung maluwag yung pataas nyo, luluwagan natin to ha. Kung maluwag yung pataas nyo, yan, narinig nyo? Maingay siya pag maluwag yung pataas. So, paparinig ko. Ayan. Maingay siya pag maluwag yung taas. So, kailangan maliit lang yung clearance nung sa taas, pero dapat may side play siya. Okay, so i-timing muna natin. Tignan natin sa taas. Yan. Higpitan natin sa taas. Dapat meron siyang side play. Pero yung pataas niya, maramdaman mo sa daliri mo na kunti lang yung taas niya, pero meron siyang side play. Dapat hindi siya ipit, ganun. Hindi siya maigpit ang ibig sabihin ko. Dapat hindi siya maigpit. Katulad nito, tignan natin ha, mayroon siyang side play. Ayan. Tapos sa bandang taas, mararamdaman mo naman sa daliri mo na mayroon siyang kunting clearance pataas. Yan, side play. Ganon din sa baba, dun sa ating exhaust. Mayroon siyang side play. Ayan. Tapos mayroon siyang kunting clearance pataas. So, ayan yung ating timing. Ayan. So, okay na yan mga katropa. I-check natin ngayon kung tama ba yung pagka-timing natin o hindi ba gagalaw yung timing natin kapag umikot na yung makina. So, ang gagawin natin, gamit ang 14mm na socket, iikot natin yung ating magneto paharap. Yan. Tapos, abangan natin yung ating intake na bumaba. Tignan natin. Iikot natin dahan-dahan. Bumaba siya. Tignan natin. Pag tumaas na siya, ayan, tumaas na siya, tsaka tayo titingin dito ng T o yung top o timing dito sa ating magneto. Titingin tayo dyan. Abangan natin na lumabas yung ating timing o yung T natin. Ayan. Ayan yung ating T or timing or top ng magneto. Tapos i-check natin kung nasa clearance pa ba. Hindi ba gumalaw yung clearance natin. So mayroon pa siyang side play, pataas. Good. Dito sa baba, side play. Good. So, hindi gumalaw yung ating clearance. Okay siya. Ngayon, isa pang check mga katropa. Last check na lang natin. I-confirm lang natin bago natin isarado itong makina. Iikot uli natin, paharap. Tapos, abangan uli natin yung ating intake.
I-double check lang natin kung talagang sure na. Abangan natin yung intake na bumaba. Ayan, pababa na yung intake. Ayan. Pag tumaas na yung intake, automatic, titingin natin dito sa timing ng ating magneto. Dito. Aabangan na natin yung ating timing mark na T, yung top natin. So, tingnan natin. Yan yung ating top. So, check ulit natin. Kung hindi nagbago yung clearance niya. Side play, good. Taas, okay. Hindi lumaki yung taas niya. Sa baba naman, side play. Okay. Yung pataas niya. Okay. So, hindi nagbago. Yan. Okay na yan. Good na yan. Pwede na nating isilyado. So, ilalagay na natin to dito sa kabila. Yan. Ilalagay natin dito yung ating cover naman sa kabila. Iyon yung ating daanan ng langis, yung hinawakan ko. Ito. So, dyan natin siya ilalagay. Ilalagay muna natin yung kanyang gasket. Ito, yung kanyang gasket. Tapos, pwede na natin siyang itornilyo. Yan. Itong hawak ko na to mga katropa, dito dumadaan yung langis papuntang ulo. Diyan siya nagsacycle. So, itong ginawa nila, naglagay sila ng radiator dyan sa taas para lumamig naman kahit pag-long drive. Pero sinaunang design na to yung push. Tapos itong mahabang rod na to o mahabang tornilyo na to, yan, itong mahabang tornilyo, dito to sa pinakagitna. Diyan natin siya ilalagay. Yan. Kasi ayun yung maghahawak, ito yung hahawak doon sa ating tawag dito, doon sa ating cover ng timing chain o timing gear ito. So ito yung kanyang gasket. Yan. Tapos ito yung cover ng timing gear natin. Ilalagay na natin to. Gamit ang 10mm, hihigpitan nyo siya. Yung higpit dito mga katropa, yung tamang-tama lang sa kamay. Huwag nyong hihigpitan ng sobra sa kamay nyo kasi nababali o nababasag. Tapos ilalagay na natin tong topic cover niya sa ilalim. Okay, ilagay muna natin. Tapos ilalagay na natin yung topic cover sa taas. Ito. Sasaulin natin yan. Pero bago natin ilagay yung topic cover sa taas, lagyan muna natin ng langis yung ating cam at yung ating ragger arm para may lubricant na siya pag pinaandar natin. Yan. Tapos pwede na natin isauli yung ating topic cover. Okay. Tapos isauli na natin yung cover nitong ating magneto. Dito, tsaka dito sa malaki. Yan. Okay. Tapos panghuli natin itong karburador. Ilalagay na natin yung ating carbs. Ito na yung pinakapanghuling gagawin natin. Ito. So medyo marumi siya kasi papalinis na lang namin to sa labas gawa nung wala akong compressor. So mas maganda kung maglilinis ka ng karburador yung mayroon kang compressor. Tapos yung spark plug, ilalagay na natin itong bagong kanyang spark plug. So ilagay muna natin ito mga katropa. So yan, tapos na mga katropa, naibalik na natin yung mga pyesa niya at pwede na nating paandarin. So i-kick natin, paandarin natin. Yan. So one kick lang mga katropa, madaling paandarin kasi nga doon sa balbula na hinasa natin. Kaya importanteng isabay nyo yung balbula pag nagpapalit kayo ng valve seal para hindi na mahirap paandarin yung motor na ginagawa natin. So ayan na siya, wala na rin yung usok na puti sa kanyang exhaust. Ayan, wala nang lumalabas na usok na puti. Nakikita nyo? Ayan. So good na siya, pwede na siya. Yung muffler, hindi ko pa kinakabit yung muffler niya kasi may problema pa dun sa muffler niya. So ipapagawa pa ng customer itong muffler. Ito yung kanyang muffler. Ayan. Dito sa kanyang bandang tawag dito canister, punong-puno na ng langis yan. Ayan, nakikita nyo, panay langis na dito sa canister niya. Punong-puno na. Tapos dito, banda rito, may butas yung kanyang muffler. Yan. So tignan nyo yung langis nyo. Talagang basang-basa na langis. Pag nilagay natin yan, pangit rin tignan, tsaka maingay. So yan mga katropa, ganyan lang mag-top overall. Maraming salamat sa inyong sa inyong tiyagang panunood dito sa ating engine tutorial. Yan. At sana magsundan nyo o ma-DIY nyo kung gusto nyo magtanggal o magpalit ng piston o ng balbula ng valve seal sa inyong motor o kung mausok yung motor nyo, sana nasundan nyo mga katropa.
So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At ingat kayo palagi mga katropa. Ride safe, God bless, bye bye.